Nandito na po tayo sa episode 430 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Nagulat nga itong magkapatid na sina Giselle saka si RJ anong ginagawa rito ni Carlos. Sabi nga ni Carlos, anong ginagawa nyo rito? Sabi naman ni Giselle, kami nga dapat ang magtanong yan. Well, depende sa isasagot mo kung maganda. Sabi naman ni Carlos, meron ako ritong pasyente na pupuntahan, meron ako appointment sa kanya para i-check up siya. Ngayon, nagkataon lamang na nagkita tayo dito. Ngayon, nasabi ko na yung dahilan ko. Sagutin nyo naman yung tanong ko. Sabi naman ni RJ, dito kasi naka-check-in si Moira. Dito sa hotel na ito. Ganun ba? Sabi naman ni Giselle, what a coincidence. Talagang dito pa talaga tayo nagkita. Bakit? Kunwari ba, hindi mo alam na nandito si Moira? Totoong sinasabi ko, Giselle at RJ. Ngayon ko nga lang nalaman na dito pala naka-check-in si Moira. Nagkataon lang. Kaya wag nyo naman sana akong pag-isipan ng masama at ng kung ano. Siyempre nagmamalinis na naman itong si Carlos para lang makaligtas. At siyempre napaniwala na naman niya itong si Obeng, samantalang si Giselle talagang naghihinala kasi mapaghinala talaga to si Giselle. At nakipagkita na nga itong si Moira kay ni Risa para sabihin na pinoproblema nga niya kung saan niya itatago yung 30 million. Pwede ba raw niyang sunugin? Sabi naman ni Moira, sayang ang 30 million. Ano kaya ibigay ko na muna sa'yo, patago ko sa'yo. Ano ka ba, Moira? At baka masisi pa ako dyan, baka madawit pa ako dyan. Makita yung ebidensya sa paghahagilap ng mga pulis. Mabuti pa sunugin mo na lang. Sabi naman ni Moira, bahala na, nangihinayin talaga ako sa 30 million. Umalis na nga tong si Moira. At naisip nga niya na ilibing itong sa lupa, itong 30 million. Nagpunta sa may tagong lugar gamit ang pala. Ngayon, habang siya nagukay, akala niya walang taong nakakita sa kanya. Meron isang tatay na, Ayan, matandang lalaki na nagtitinda ng balot ang nakakita kay Moira. Nakaramdam yung lalaki na may kahina-hinalang ginagawa itong si Moira at naglagay mismo ng bag sa ilalim nga ng lupa. Kaya talagang nagtago yung lalaki at nagmamasid kay Moira. Hanggang sa nakalis na nga si Moira, akala niya walang taong nakakakita sa kanya. Nagpakalayo-layo na nga siya at nagmamadali siyang umalis. Kaya nung lumapit yung lalaki, hinukay niya yung lupa gamit ang kamay. Samantala, nakipagkita agad si Moira kay Carlos para sabihin na ano ba yung pakay niya. Sabi ni Carlos, Moira, meron ka bang visa pa Japan? Oo, meron ako. Ayos, meron akong kakilala sa immigration. Tutulungan ka niya makaalis. Kinakailangan maitakas kita rito. Ito na rin yung simula ninyo para maligtas kayo ni Zoe, para magkasama na kayo. At bibigyan kita ng panibagong identity. Identity, kailangan mo yun Moira para tuluyan ka na makapagtago. Ngayon, 3 million lang naman ang bayad, sabi ni Moira. Nagtanong kasi siya kung magkano. Mabuti na lamang talaga at hindi ko pa dinidispatcha yung pera, hindi ko sinunog. Sabi ni Carlos, anong hindi sinunog? Sabi ni Moira, basta meron na akong 3 million pambayad dyan sa taong kilala mo. Kinakailangan na natin kumilos para makaalis na tayo. Kasi nga sabi nga kasi ni Carlos, nagbigay na ng search warrant ang mga pulis. Ngayon, kapag nakakita pa ng panibagong ebidensya kay Moiras, warrant of arrest ang susunod. Ngayon, ito namang si Zoe, hinihingi ang phone ni Dr. Joy, pinipilit niyang hingin. Tatawagan daw niya ang mami niya. Sabi naman ni Doc Joy, bakit ba Zoe? Nasaan ba ang cellphone mo? Ba't nawawala? Basta, pahiramin mo na ako ng cellphone mo at may tatawagan ako. Yun pala, si Doc Carlos pala yung tatawagan niya para nga makapag-update, para makahingi ng tawag. Nung kinontak niya na si Doc Carlos, inablot agad ni Giselle yung cellphone kasi nga wala siyang tiwala. Tita, ano ba ginagawa mo? Si Doc Carlos siyang kausap ko. Ba't mo pinapakalaman yung cellphone ni Doc Joy? Kay Doc Joy yan. Naposesan ni Giselle si Carlos. Sabi niya, Carlos, ba't ka tinatawagan ni Zoe? Hindi ko alam. Baka meron na naman ginawa sa kanya si RJ, tatay niya. Baka nagproblema sila. Kaya tumawag sa akin si Zoe para humingi na naman ng advice. Hindi ko nga rin alam ba't siya tumawag. Ngayon, kinancel na agad ni Carlos. At nagulat nga tong si Moira. Sinisisi ni Zoe si Tita Giselle niya. Sabi naman ni Giselle, bakit? Malay ko ba? Hindi kayo magkasama ng mami mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam kung nasa saan siya. Dahil ikaw mismo anak niya, lagi kayo magkadikit. Ikaw mismo unang-unang nakakaalam kung saan siya naroroon. Sabi naman ni Zoe, ba't ba lagi mo ko pinagbibintangan ha? Lagi mo na lang akong pinagsususpecha na may kinalaman kay mami. Sabi naman ni
Moira, si Giselle yun? Oo, Moira. Ano? Nakalusot ka ba sa kanya? Oo, maaari, sabi ni Carlos. Ngayon sabi nga ni Giselle, kinakailangan na natin umalis. Meron akong 3 million, kaya bilisan na natin. Umalis na nga sila. Ngayon, binalikan ni Moira tong lugar kung saan nilibing niya yung pera. At nagulat nga talaga si Moira na nahukay na yung lupa, ganun kabilis. May nakakuha ng pera. Oh my God, bakit ang laki ng hukay nito? Nasaan na yung pera? Sabi ni Carlos. Ano ba dahilan? Bakit dinala mo ko rito, Moira? Nandito yung pera. Ano? Ito yung pera sana na kukunin ko para meron ako ipambayad sa'yo na 3 million. Inilibing ko rito. Ito yung ransom for money na ginamit ko kay Tanda. Ano? Ano ka ba naman, Moira? Talagang nawiwindang na to si Moira sa mga nangyayari. Nasayang pa. At ito nga yung pera, sinurrender nga nung nagtitinda ng balot sa mga pulis. Sir, bakit po ito sinauli? Mabuti at hindi ho kayo nagkaroon ng interes. Sa totoo lang po sir, nagkaroon po ako ng interest dyan kaso napaisip po kasi ako eh. Yung babae po kasi nakita ko na naglibing po niya sa may lupa, doon sa may bakanting lote. Mukha po kasing kahinahinala. Eh mahirap na ho, baka humadamay ho ako dyan kung mayroon pong kinalaman sa krimen yan. Yun po kasi pakaramdam ko eh. Basta ang pagkakilalan ko po doon sa babae, maganda ho siya. Hindi naman po katangkaran, maputi, mistisa. Mukha ho siyang mayaman tapos matangos pa nga ho ilong. Ngayon dumating ng isang police investigator. Sir, base po sa investigasyon ko, nagmatch po yung pera na pinadala ni Dr. Tanyag. Yung pera pong ginamit for ransom money, nagmatch po yung yung number nga ng pera. Ngayon, pinakita na nga ni Officer Mark doon nga sa nagtitinda ng balot, nung litrato ni Moira. Sabi nung lalaki, yan po yung babaeng nakita ko. Samantala, si Giselle, pinuntahan siya ni Eric para magpapirma tungkol nga sa finance report for this month ng per department. Sabi naman ni Giselle, Eric, alam mo naman na kailangan mo nang dumaan yan sa board. Kaya sa'yo ko muna ito pinadaan. Sorry na Eric marami kasi akong inaasikaso ngayon. Alam mo naman yung nangyari kay Papa, di ba? Sobrang busy ko ngayon kaya hindi ko na talaga maasikaso yan. Tapos, meron pa tayong meeting. O pwede bang ikaw na lang mag-asikaso doon? Why not? Giselle, sige, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala doon. Kamusta na ba si Sir Pepe? Kamusta na ba yung usad ng kaso sa kanya? Well, merong good news. Meron kasing nakita ang mga pulis na panibago ebidensya at matibay na ebidensya ito para kay Moira. Sa wakas, sa awa ng Diyos, mabibigyan na rin ng hustisya si Papa. Akalain mo yun? Si Moira pala ang may kinalaman nito sa pagkakadampot kay Sir Pepe noon, sabi ni Eric. Ngayon, dumating na nga tong si Chief Officer at kasama nga tong si RJ. Merong magandang balita. Sinabi nga ni RJ na nagbaba na nga ang mga pulis ng warrant of arrest at ngayong araw na to mismo dadamputin na nga nila si Moira. Kaya naman binigay na ni Giselle ang tiwala niya kay Eric na mag-asikaso na muna habang siya'y wala dahil sasama siya sa operasyon para makita niya na dinadampot ng mga pulis itong si Moira. Ayan na, malino na nga talaga ang ebidensya na talagang kriminal itong si Moira at dadamputin na nga siya sa oras na ito. Kaya nagpapasalamat si Giselle, nagpasalamat siya sa Diyos at sa sobrang pagkahinga niya na maluwag, napayakap na lamang siya kay Obeng. Kaya syempre wala na silang sasayanging oras kaya aalis na nga sila. Samantala dumako na tayo sa Nagoya, Japan na kung saan nakarating na nga ng ligtas at maayos itong sina Dr. Javier, Dr. Santos at si Lynette. Tuwang-tuwa sila, sobrang lamig, nilalamig sila. Pinaliwanag naman ni Doc Lindo na talagang negative degree Celsius ang temperatura dito kaya sobrang lamig. Ngayon magre-register daw muna siya para sa kanila at hinayaan niya muna si Annalyn na ipasyal si Ma'am Lynette dahil deserving naman talaga niya na mamasyal dito sa parke at magkita-kita na lang daw sila mamaya. Sabi niya, sigurado ka Doc Lindon? Sige, okay lang, magkita na lang tayo mamaya. May kinikilig yung dalawa kasi parang date na nga naman nila ulit. Ngayon ulit sila nagka-banding at sa mismong Japan pa. Natutuwa naman sila dahil marami sila na-explore dito sa Nagoya, Japan. Dahil nga first time nilang makapunta dito. Ayan, nakakatuwa yung banding, di ba? Mapapasana all ka na lang talaga dahil nakapunta sila ng Japan. Sana all nasa Japan. Nag-selfie-selfie sila. Nagpunta sila sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Samantalang si Moira, magbibihis na, nakahanda na yung mga gamit. Ang tagal-tagal niya.
nagtago siya mismo sa panibagong condo unit. Kaya naman sabi niya kay Nerissa, aalis na raw talaga siya. Napagdesisyon na naman ni Nerissa na pahiramin nga ng 3 million si Moira, pambayad nga sa releasing ng kanyang visa para siya makaalis na. Nagpapasalamat naman si Moira. Sabi niya, saka na lang kita babayaran. Samantala, dumating na nga mga pulis sa lumang hotel na tinutuloy ni Moira. Kaso huli na ang lahat dahil wala na siya dyan. Meron silang dalang warrant of arrest kaya wala na rin nagawa yung mga receptionist. Ngayon natakot si Moira dahil meron nagbell. Pagbukas siya ng pinto, ang bumungad sa kanya si Carlos pala. Kaya hindi na siya nakahinga ng maayos dahil sa sobrang takot at kaba. Samantala nakapasok na nga mga pulis. Nag-search sila sa buong hotel room ni Moira, ngunit sa kasamang palad, wala nga silang nakita. Ang tagal-tagal kasi nila Saka lagi na lamang panalo si Moira. Ngayon sa pagkakataon to makakatakas siya dahil dumating na nga si Carlos. At nainis nga si Carlos dahil anong oras na, hindi pa rin bis tong si Moira. Sabi naman ni Moira, ano ba kasi pinunta mo ito, ang aga-aga mo? Malilate ka na, alauna pa ang flight mo. Kapag na-late ka, wala na akong magagawa sa'yo, bahala ka na. Ba't ba kasi aga-aga mong pumunta dito ha? Kasi nagbaba na ng warrant to para sa mga pulis. Pwede ka na nilang damputin ngayon. Ano? Alam mo Carlos, hindi ako natatakot sa'yo. Sabi niya, pwede ba Moira wag ka namang asar? Sabi ni Moira, sige na, natatakot na ako. Kaya eto na, bibihis na ako. Nagmamadali na nga ako Sabi niya. At ito na nga, magbibihis na nga talaga si Moira. Ito ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. Ang pagtakas ni Carlos kay Moira papuntang airport. Yan ang ating pakatunghayan bukas mga kapuso at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.